sa kong agaw, ani daog pagkakapitan na si Kapitan Marlon sa Clarin na Plaridel from Junjun sa Cebu. Napaka-brutal na pagpatay. May ikatlong suspect pa raw nakasabot. Yung nakita ko ang gunman, dalawa, kaya hinabol ko. Yung sumigaw ako na, "Pulis, pulis." Nakakagalit at nakakalungkot itong pagbaril sa isa nating radio broadcaster. Inilabas na ng pulisya ang computerized facial sketch. Mga kapatid, may narinig ba kayong balitang nakakagimbal at nakakapangilabot? Ito ay tungkol sa isang radio broadcaster na binaril sa ulo habang nasa live broadcast sa Calamba, Misamis Occidental. Ang biktima ay si Juan Jumelone, kilala rin sa pangalang Johnny Walker. Ang mga sospek ay hindi pa nakikilala. Ngunit ang pulisya ay naglabas na ng sketch ng umano'y lookout sa pagpatay. Ayon sa mga saksi, ang biktima ay binaril ng dalawang lalaki na sakay ng motorsiklo habang siya ay nasa loob ng kanyang bahay. Mga kapatid, ang mga tanong na ito ay dapat nating sagutin sa ilaw ng salita ng Diyos, na nagbigay sa atin ng karapatang mabuhay at magkaroon ng katarungan. Ang Biblia ay malinaw na nagsasabi na, "Huwag kang papatay." Ito ay isa sa 10 utos na ibinigay ng Diyos kay Moises sa bundok Sinai. Ang sinumang lumabag sa utos na ito ay magkakasala sa Diyos at sa tao, at dapat managot sa batas. Ang pagpatay ay hindi lamang pisikal na pagkitil ng buhay, kundi pati na rin ang pagpaparamdam ng galit, pagkamuhi, o paghamak sa ating kapwa. Sinabi ni Jesus sa kanyang sermon sa bundok, "Narinig ninyong sinabi noon, huwag kang papatay, ang pumapatay ay mapaparusahan ng hukuman. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sinumang nagagalit sa kanyang kapatid ay mapaparusahan ng hukuman." Kaya mga kapatid, huwag tayong magpadala sa galit o paghihiganti, kundi magpakita tayo ng pag-ibig at awa sa ating kapwa. Sabi ni Apostol Pablo, "Huwag kayong maghiganti, mga minamahal, kundi bigyan ninyo ng puwang ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, 'Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti.'" Sabi ng Panginoon, sa halip na gumawa ng masama, gawin natin ang mabuti, at ipagdasal natin ang mga biktima ng karahasan at ang mga gumagawa nito. Sabi ni Jesus, "Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga nanlalait sa inyo, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit." Mga kapatid sa Panginoon, ito ang aking mensahe sa inyong lahat. Sa halip na gumawa ng masama, gawin natin ang mabuti, at ipagdasal natin ang mga biktima ng karahasan at ang mga gumagawa nito. Sabi ni Jesus, "Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga nanlalait sa inyo, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit." Sana ay makinig kayo sa salita ng Diyos at sundin ang kanyang kalooban. Huwag tayong maging bahagi ng karahasan at kasamaan sa mundo, kundi maging mga instrumento ng kapayapaan at katarungan, at higit sa lahat, huwag nating kalimutan ang pinakamahalagang utos ng Diyos, na, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang unang at pinakadakilang utos, at ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Amen. Ang balitang ito ay nagpapakita ng kawalan ng hustisya at paggalang sa buhay ng mga mamamahayag na naglilingkod sa bayan. Hindi ito katanggap-tanggap sa mata ng Diyos, na nagbigay sa atin ng karapatang magsalita at magpahayag ng ating mga opinyon. Ang Biblia ay malinaw na nagsasabi na, "Huwag kang papatay." Ito ay isa sa 10 utos na ibinigay ng Diyos kay Moises sa bundok Sinai. Ang sinumang lumabag sa utos na ito ay magkakasala sa Diyos at sa tao, at dapat managot sa batas. Puriin ang Panginoon at pagpalain kayo lahat. Amen.